PGL 20. But first Sunday ng November ay nandun pa kami, kaya balik pa namin ay mga hapon pa, kaya kaya na tayo nakakasan na rin ng people ng the first Sunday ng November. Talagang maraming ganap po itong month ng October, kaya mamaya rin po hanggang lunchtime, kaya marami po yung gagawin. Okay, series po natin for this month is about servant leadership. Sinikat natin po kasi dahil itong month din ito ay ginaganap yung appreciation ng ating mga pastors and leaders, at mamaya gagawin din po natin yun, maliban yung installation na gagawin natin kay Kuya Allen. At the same time ay Teachers Month din po this month, kaya yung mga teachers natin, si teacher natin baba natin si BC, at mga teacher din dito, meron tayong mga teacher din dito sa ating kapulungan na tuturo sa school. Ganun ba? O taga-turo lang. But anyways, kaya sinikap natin na itong month na ito, do hindi sapat dahil marami pong mga issues patungkol sa leadership. So today we will be looking at Jesus as the model ng ating pong servant leadership. So we'll be reading from John chapter 13, sa NIV version, sa English yung kinuha ko, hindi na po naglagay ng Tagalog. John chapter 13, verse 1 to 17. Pwede po ba tayo tumayong lahat to read this passage? Pwede nyo sabay na lang po ako nandun sa ating pong slides yung mga passages na babasahin. So let's read it from verse 1, John 13, 1 to 17. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to give his word and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, he took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin, and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, You do not realize now what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. Then Lord, Simon Peter replied, Not just my feet, but my hands and my head as well. Then Jesus answered, Those who have had bath need only to wash their feet. Their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him. And that was why he said, Not everyone was clean. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for what is what I am. Now that I am Lord and teacher have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than one who sent me. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Manalangin po muna tayo. Lord, today, we are looking at the way Jesus modeled being a servant of all. And as we reflect and study this word today, nalayan ko po na makita rin namin ang aming sarili kung paano kami mag-respond sa iyong panawagan,
paano rin po kami magiging isang tagapaglingkod sa iba't ibang pamamaraan or any ways that we could make our lives available to serve you. Kahit na yung pinaka-menial o pinakamababang uri ng paggawa o paglilingkod, tulungan niyo po kami na hindi po kami maging selfish. In a way, ay ilagay namin ang aming sarili sa perspektibo na kung paano nagmodelo si Jesus ay meron din kaming totoong servanthood, heart, and attitude. Today, we pray na sa aming pong pag-aaral ng mga talatang ito ay ma-realize din namin na kaming lahat ay hindi lang iniligtas sa kasalanan at pinalaya sa kanikalan ng kaaway, kundi binigyan niyo rin po kami ng privilege and even the opportunity that habang may lakas kami at hininga at buhay, ay nais din namin dapat bahagi nito ay makapaglingkod sa iyo. Salamat po sapagkat kung isang iglesia ay totoong mayroong totoong paglilingkod sa iba't ibang pamamaraan, alam namin marami pong magagawa, marami pong ma-accomplish. And that is why today, maybe the Holy Spirit will at work in us and remind us of these all truths. We thank you, we bless you, in Jesus' name we pray. Amen. Pili na po tayo ng upo. Sa lahat po ng mga kwento ng Biblia patungkol sa buhay ng ating Panginoon Jesus, ito rin po yung sabihin natin, hindi pwedeng mawala sa tinatawag nating aspeto ng kasaysayan sa kwento ng buhay ng ating Panginoon Jesus. Lalo na kapag tinignan natin yung pinaka-last episode ng kanyang buhay, dahil itong Passover na tinatawag sa context, kung titingnan niyo po ay ang pangyayari po ay pag-aalala ng buong kasaysayan ng Israel, particularly po yung pagliligtas ng Diyos sa kanila sa Old Testament, na kung saan ay yung tinatawag natin sa panahon ni Moses ay, kung mapapansin niyo po yung word ng Passover, ay yung angel of death, hindi po yung mga angel of death ng ano ni Pibuloy. Kasi meron pong sinasabi iniimbestigahan ngayon. Hindi yung angel of death ay nilalagpasan yung mga bahay na mayroong blood na natawag natin dyan, nakapahid o makikita. So, ibig sabihin yung pagliligtas ng Diyos sa bahay na yan ay nandoon. Ito sa symbolism din sa panahon na si Jesus Christ mag-aalay ng kanyang sarili. So, in this Passover ay nakita natin yung senaryo, yung kwento na mayroon po silang tinatawag na nakaprepare na pagkain. That's the last part, kumbaga pinaka-crucial part. At tutusin, ito na rin yung panahon na ma-determine yung tinatawag nating magbebenta sa buhay ng ating Panginoon na si Judas. At the same time, ay meron ding ginagawa po dapat, particularly kung alam po yung cultural, na sa kantong kalalagayan kapag yung Passover at mayroong pang bisita, ang isang may bahay na nagpatuloy ay ang malimit na gagawin kapag may katulong o alila, yung dole, kasambahay, kung nilalagay natin sa context natin, ginagawa po yung paghuhugas ng paa bago pumasok sa bahay. Part po yun dahil sa kanilang paglalakbay ay kung malayo particularly ay hindi gumamit ng sasakyan, snow or anything, paglalakad ang ginawa. So basically, kailangan linisin yung paa. And that is why, yun po ang unang gumagawa po noon, kung may kasambahay, yun po yung gumagawa. Pero kung hindi man, dahil medyo hindi well-off yung buhay ng isang bahay na yun, at yung may-ari ng tahanan, ay siya mismo yung may-ari ng tahanan ang gagawa. Pero at this point of time, wala tayong nakitang ganong kwentong pinakita. At kung tutuusin, alam din ng mga disciples yun, na pwede rin silang mag-initiate para gawin yung paglilinis ng paa. Pero wala pong gawa. Pero nakita natin dito, their master, their teacher, their Lord, ay siya po yung nag-initiate na gumawa nito. So, ganun po yung context po ng pangyayari. Sa cultural way, doing this,
At kung titignan niyo po yung pinakamas malalim na issue po nito, ay mismong si Jesus ang nagpakita ng modelo ng pagiging servant. Kaya tingnan mo natin, ano po ba yung mga pwede pinakita dito? Pero bago po yan, tingnan nyo rin po kung sakali, part ng leaders kasi ayaw kung paano namuno. At sa panahon natin ngayon, alam naman natin sa konteksto ng ating pag-aalalan, sapagkat itong panahon din na ito ay yung pagpapay ng COC. At kung titignan niyo po, at i-evaluate nyo yung mga taong tumatakbo ngayon at sila yung maglilid kapag nanalo sila next itong 2025 na election midterm. Halimbawa si Rastaman, Senator. Wow, matindi, no? O kaya dito may mga vlogger ho ngayon dahil sa marami silang followers. Sila? Si Rosa. Sumar. So, tingnan niyo po yung magiging klase ng leader natin kapag sila yung nahalan. Ano yung pwede nilang imodelo na pwedeng makapagbigay ng tamang pamumuno? In a way, as we look at it, sapagkat ang leadership ay nakapaloob doon yung word na leader din, as we say. So, tingnan muna natin yung kahulugan ng servant and then yung leadership. Sapagkat yun po yung ating tinignan. Doon ang focus natin ngayon, si Jesus Christ, the model of servant leadership. So, pag tinignan niyo po yung Greek word, which is kailangan dating kuhanin po yun, yung salitang servant, na nabanggit po dito, at sa mga passages na mababasa natin mamaya-maya, ay word na dolos. Tama ba na nakita nila po yun? Yan. Na ibig sabihin po yun sa pagtingin ay slave or bondman, a man or man of servile condition. Ang pinaka-metaphor po niya, kung ilalagay natin yung word na dolos, ay yung handa yung sariling ibigay, i-give up, yung kanyang sariling kapakanan para sa paglilingkod at magamit yung buhay. At particularly, kung ilalagay natin sa context of serving Christ, ay inilalaan yung buhay na ito to the advancement of God's kingdom. Kung yung word na yun. Or pwede rin natin gamitin devoted to one another o to another to the disregard of one's own interest. So yun yung ibig sabihin din ng bahagi na yun. And then servant also attendant na word na pag tinignan niyo po yun sa Strong's Concordance. At yung salitang servitude na parang pwedeng magiging synonyms ng servant ay yung kondisyon. So pag tinignan niyo po kay Merriam-Webster Dictionary, ay condition po yan ng isang tao na determinado siya na ang kanyang buhay ay talagang kumilos, gumawa para sa isang cause. At at the same time, yun din po yung pagpapakita na inilalagay ang kanyang sarili na nagpapailalim sa kanyang master. Actually, yung salita pang tulos, kung ilalagay nyo, kung para mas maintindihan, kapag naging servant ka sa isang master, lalo sa Biblia, o Testament man yan, na concept at bagong tipan, ay wala ka ng karapatan sa iyong sarili. Dahil ikaw ay servant ng isang Lord or Master. Ang katotohanan yan, pwede ka pang, kasi binibili po sa Old Testament, ay gano'n po yung setup. Pag ikaw ay binili ng isang master, wala ka ng karapatan sa iyong sarili. Kung ano man yung gusto ng isang master, pwede niyang gawin sa iyo. Ito nga po, pinaka-worst scenario is even to put you to death, kaya niyang gawin niya. Kasi binili ka na. Ang tanong, kung ganun kaya tayo? Alam natin na may master tayo at kung ano man yung gusto ng master ay sinusunod natin. Wala na tayo karapatan sa atin. Mahirap bang gawin yun? Sigurado. Literally mahirap. Pero kapag sinabi mong servant ka ng Lord, ganun po talaga ang konsepto nito. At siyempre, hindi natin magiging ano po yung kung hindi natin naintindihan yung salitang word na dolos o the servant word. Pero in concept and
in appearances ay ganun po yung gusto ng patuloy po doon. So, ibig sabihin tayo, kung tayo ay sumusunod kay Lord, tayo ay servant, upang sa ganoon ay maialay natin talaga ang ating sarili. At kapag tinignan niyo po yung John 12 verse 26 sa New Revised Standard Version na salin, ay binanggit po rin ng ating Panginoon Jesus yung word na servant na yun. Whoever serves me must follow me, and where I am, there will my servant be also. Whoever serves me, the Father will honor. At may binanggit din pa sa Mark 10, verse 43 to 45 sa New Living Translation, but among you, it will be different. Kasi yung time na ito, may dalawang disciples na nangahas na nagre-request sa ating Panginoon Jesus through their mother na hilingin na bigyan sila ng seat doon sa pagdating sa langit, sa kanan at sa kaliwa. Pero pinakita ng Lord dito yung context no, pag ilalagay natin, hindi dapat tinitignan nyo yung sarili kung ano yung karapatan mo, kundi kung ano yung magiging kalagayan mo sa paglilingkod. Kaya binanggit niya po dito at the time, sa verse 43, but among you it will be different. Whoever wants to be a leader, so yung translation kasi na New Living Translation, ginamit po dyan a leader. Among you must be your, anong ginamit na word ulit dyan? Servant. And whoever wants to be first among you must be the, mas malalim po yun kasi yung servant is equivalent to slave of everyone else. And for even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give, anong ilagay ko dyan? His life as a ransom for many. Kaya kung titingnan niyo po as a model, literally, si Jesus Christ, when He came, He knew that He is the servant of all, at pinudili niya, at yung literally na siya yung mag-aari ng kanyang buhay sa bawat sangkatauhan na ganap po yun. Kaya, ito po yung challenge po sa ngayon sa atin. Matatawag mo na kaya sarili mo na servant ka na ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, talagang servant tayo ng Lord. Kasi kung hindi ko pa talaga isinusuko yung buhay mo sa Panginoon ng todo. May nire-reserve ka pa. At baka nga yung mga desires mo and wishes, gusto mong makuha. Na maging kung ilalagay na natin yung binasa natin kanina, yung dalawang nag-aaras na humihingi ng position, ng place doon sa pagdating sa kalangitan. Pero nirebuke sila ng Lord. Hindi dapat ang inyong mga attitude, kundi willing kayo na maging servant of all. Pag nalaman po natin, naintindihan po natin yan, meaning to say, we really understand that Christ is really the King and Lord of your life. Pero kapag hindi po ba naintindihan, mayroon pang mga bahagi sa buhay mo talaga na hindi mo pa isinusuko. So ngayon, mag-decide ka. Are you a follower, a servant of God? Or only, tawag natin din, attenders lang? Ayaw natin mangyari po kasi yun na sa buong taon ng buhay mo, kaya pala natili mo na Kristiyano, attendees ka lang. Hindi mo inilalagay ang sarili mo na servant ng Lord. So, yun po yung challenge sa atin. At kapag tinignan natin yung salitang leadership, ay may mga kilala tayo mga guro sa pagiging pagtuturo patungkol sa leadership like John Maxwell. Kapag binasa niyo yung 21 Laws of Leadership na kanyang libro, ay binabanggit niya, pag leadership pinag-uusapan influence. At binanggit po yung ability rin to obtain followers. Meron bang mga leader sa atin ngayon na hindi tumusunod yung mga member niyo? Kapag hindi po, medyo may problema ata. Yung member ba ang problema o yung leader? Sinasabi po ni John Maxwell, dapat may follower and isang leader. Pero yung influence, isa sa pinaka sa lahat,
Nabanggit po ni John Maxwell yung word na leadership is influence. This is because sa kanyang pagsasaliksik, talagang kapag ikaw ay leader, mayroon kang influensya na pinapakita. Pero siyempre, depende rin po yun kung good influence or bad influence. Kasi may mga leader po talaga namang leader sila, nasa position, pero yung kanilang influence talagang hindi maganda. Sabi mo sa katabi mo, dapat good influencer ka. Hindi vlogger influencer ka. Kasi pwede mapili na. At yun po yung hamon na yun. Actually po, kung tutuusin, tingnan niyo po sa tahanan. Nagsisimula yung paghuhubog ng isang tao para in the next future, kung siya may nag-grow, lumaki, ay pwedeng maitama yung kanyang prinsipyo, yung kanyang values, ano pa ba, yung mga bagay na talagang ipinapamuhay na tama, at ang katotohanan sa bahay na nahuhubog na yung totoong leadership. At siyempre, ang pwedeng ihemplo kaagad yan mga magulang. Or kung hindi man, pwedeng outside, but pinakamalaki na mag-i-influence ay yung parents. Kaya mga nanay at tatay, kung nakakapag-produce po kayo in the end na pag lumaki yung mga anak nyo ay nakikita nyo may potential, hindi man sa position, kundi gumagawa sila ng tama, malaki ang kinalalaman nun sa inyo nagsimula yun. Hindi yung kapitbahay nyo kasi pwede maiiba yung matututunan o kaya kalaro. Pero sa tahanan, nagsisimula po yun. Kaya anyone, pwede natin makita, tulad niya, next year, kakaroon ulit tayo ng election for senators, congress, at maging sa mayors, governors, at pati barangay captain ba tayo later. Pero, anong klaseng leadership ang pwedeng ipakita nila kapag namuna sila? Are they influencing something that it will good for the country? Mayroon din sinabi at pinabasa kong book ngayon na si Jenny Wilkins about servant leader. Sabi po niya, and I quote, "A servant leader serves the mission and leads by serving those on missions with him." Ang title po ng book na yun, in-author po ni Jenny Wilkins, ay Jesus or Leadership. Napakaganda po siyang book na pwedeng basahin na ng mga key leaders natin. So, ang definition din ng leaders from servant to leadership, at focus natin yung tingnan natin yung kahulugan ng leader. At tingnan nyo rin kung tayo nandyan sa ganyang kalalagayan na pwede kayong maging leader dahil ang church din natin ay nag-a-aspire at tumitingin na magiging potential leaders. Tingnan niyo po, sa kinuhanan po natin na, actually ito is emeritus.org na ang ibig sabihin ng leadership o leader ay individual who guide, inspire, which is, makita natin yan mamaya doon sa passage na binasa natin, as far as Jesus Christ is the model of servant leader, influence, which is nabanggit na natin din yung leadership, others toward a shared vision, the embodied traits like integrity. Kaya next Sunday ay si Kuya Joseph ay kanyang isi-share yung qualities ng isang leader na mababasa rin sa Bible. Mayroon siyang empathy, resilience, decisiveness. Leaders not only set direction but also foster collaboration and empower team members. So effective leadership entails communication, problem solving, which is yung mga work na ginagawa ng isang nag-lead o yung kabuuan ng leadership. And the capacity to make difficult decisions. So leaders emerge in diverse settings such as, which dito na po yung nakita natin yung mga leader, either sa tahanan, sa business, sa politics, sa community, sa organization natin like Christ the Philippines. At yun po yung driving constructive change and advancement. Kaya nga po tingnan niyo po, dito sa church natin, kung walang nag-lead dito sa church natin, ano kaya magiging itsura ng Christ of the Philippines batasan? Ano
kayang direksyon na mangyayari? Mayroon po kayang paglago o kaya'y pagganda kapag walang leader? Sa tingin natin, mahirap makita tayo. It needs a leader in the church particularly. Ngayon, tingnan natin. So, in that way, tingnan natin yung servant leadership, yung servant at yung leader, at maging kung ano yung pinaka-implication nito sa atin. Tingnan natin how Jesus modeled servant leadership. Actually po, kung titingnan niyo po, ito yung panahon din na certain na si Jesus Christ. Alam niyang nandoon na siya sa pinaka-last part ng kanyang mission. Na ialay talaga na yung buhay niya para sa sangkatauhan. At yung word na new, kung titingnan niyo po yung NIV version, makailang ulit na binanggit po yun. So, ibig sabihin, certain, alam ni Jesus Christ na malapit na siya doon sa finish line ng kanyang mission. At ito yung pinaka-crucial point sapagkat may iiwanan niya yung kanyang mga disciples na kanyang tinrain for 3.5 years at this point of time. Kasi kaya nga yung verse 1, it was just Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave his word and to go to the Father. And then yung ginamit po yung having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Not only the disciples yung binabanggit dito na minahal niya to the end, but even to those people who will believing and accepting him as Lord and Savior. And then verse 3, kung titignan niyo yung new uli, binanggit po uli doon. Jesus knew that the Father had put all things under His power and that He had come from God and was returning to God. Tingnan niyo po yung ganitong time frame na binabanggit. Alam niya kung saan siya galing at kung dumating siya, and then yung pinaka-time frame niya at pabalik sa Panginoon. At kung titignan niyo rin po yung verse, I think 13, verse 12, halimbawa, when he had finished yung word na, do you understand what I have done for you? He asked them. So dahil doon sa bahagi na yun ay pinapakita niya yung katotohanan na kanyang gustong ituro sa kanila. So sa lahat ng aspeto na yun, nakita natin dito na isang prinsipyo ng modelo na ipinakita ni Jesus ay alam niya ang kanyang calling or yung mission po niya. Ang hirap po kapag namuhay ka dito nang wala kang purpose in life. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga yung purpose ng buhay natin. Tingnan niyo po, sa pag-aaral sa buhay ng ating Panginoon Jesus, He spent His life, of course, yung 12 years old po siya, pag binasa niyo po yung gospel, hindi na po siya natin nakita after that, 12 years old up to mag-30 years. So, ilang span po yun na taon, na hindi silent masyado ang kwento sa buhay ng Panginoon Jesus. From 12 years old. Kasi yung 12 years old po siya nakikipag-huntahan sa temple, sa mga priests and scribes, yung mga alam nila ang batas. Pero from 12 years old to 29, bago mag-30, masyadong wala tayong nakitang kwento. Mayroon pong mga nananaliksik na nung inalam po nila yung what happened doon sa mga panahon na yun, ay in-expect po niya talaga yung kanyang buhay sa kanilang tahanan para tulungan yung kanyang magulang, like Joseph as a carpenter. So ibig sabihin, sigurado yung pagbubukat ng mga kahoy kasi kung may mga gagawin si Jose at medyo kailangan ng tulong, eh nandoon ang Panginoon. Actually nga po, doon sa Luke chapter 2, kung papansinin niyo yun, verse 42 onwards, lumaki si Jesus kasi grow in knowledge and wisdom, at yung kanyang tinatawag nating paggalugod sa Diyos at sa tao, ipinakita niyo. At particular yung pagsunod na niya sa kanyang mga magulang. Pero at this time na siya na po ay mag-ministry, at the age of 30, which is part ng ginagawa sa kultura ng edad ng isang Hudyo, ay yun po yung pagkakataon na pwede na siya talagang mag-out para sabihin, yung halimbawa pangaral, ay meron siyang say to do it.
dahil at that age yun po yung tinatanggap ng mga Hudyo patungkol kapag ikaw ay isang mangaral, kapag ikaw ay isang tagapagturo, ay yun po yung age na kailangan na nandun ka. Pero at this point of time, alam ni Jesus Christ yung purpose niya, kahit na yung time frame po niya. Alam niya, verse 1 to 3, yung starting ng kanyang pagdating, at kung ano yung dapat niyang gawin, even to the end, to the finish line. And even, pinakita rin po dyan yung love niya sa kanyang mga disciples. So, ipinapakita rin po dito na nangangahulugan na yung buhay ng ating Panginoon Jesus talagang naigugol niya, bagamat 33 and a half years, kung we could say, or 33 years in words, parang naiksi kung titignan. Pero, natapos po niya ang kanyang mission. He knew his calling, he knew his mission to save the world. Kasi kung titignan niyo yung Mark 10 verse 45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. At tinutukoy po niya siya yun. Alam niya na yung pagdating niya dito sa lupa, ano yung kanyang dapat gawin, ano yung kanyang sasabihin sa mga tao. Sa kanyang 3 and a half years na pangaral ay alam natin hindi po naging kulang sapagkat ipinilis niya patungkol sa Kingdom of God, isinabi niya patungkol sa kung siya galing sa Diyos Ama, sinabi rin po niya that the Kingdom of God is at hand, at marami pa tayong pwedeng makitang totoong kwento ng misyon ng ating Panginoon Diyos. And this last part ng kanyang buhay, episode ng kwento ng kanyang buhay, alam niya na malapit na rin siyang pabalik sa Diyos Ama, which is binanggit po doon sa mga passage na ating binasa. Ngayon, ang tanong po sa atin, challenge. Habang may buhay ka, ngayon, may hininga ka, ano po ba yung purpose ng buhay mo? Bakit ka nandito? Kasi kung hindi, ay hindi mo matatapos yung vision ng Lord pinagagawa na sa'yo. Pero certain enough, si Jesus Christ knew it, and that is why He is certain to say to His followers, His disciples, na ito na yung panahon na siya na aalis at pabalik na sa Diyos. I think yun po yung maganda rin dapat natin isipin, na namubuhay tayo sa mundo ito with a certain purpose. At isama dapat natin yung purpose na yun at malaman din, particularly natin, kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa na naman po, before we go to the second part ng pagpapakita ng model ni Jesus Christ. Lahat po tayo ay, of course, assured, ligtas na po tayong lahat, di po ba? Pakitas nga po mga kamay na ligtas na. Ay, may CCTV dyan. Mga hindi nagtaas, medyo alanganin pa. So, ibig sabihin, if you know that you are saved because of Christ have done in the cross, ang kasunod ko dapat din doon, inaalam natin, ano ba yung plano mo, Lord, sa buhay ko habang may buhay pa ako dito sa mundo ito. Hindi yung kung ano yung hihingin mo kay Lord palagi. Given naman yun na pwede tayong humingi kay Lord. Pero in the other side of our life, dapat makita rin natin paano nga ba tayo rin tingnan ang ating sarili sa perspektibo ng Diyos, paano tayo makapaglingkod sa Kanya. I think yun po yung isang gusto ko pong i-point out today in this particular, that Jesus Christ knew His mission, His purpose, His calling, dapat din sa atin na tinatawag natin na ating sarili ng follower, servant of God. Alam din natin kung ano yung pinagagawa at ipapagawa ng Lord sa atin. At kayo po yung makakaalam yun as you ask the Lord. Hindi ko po alam yun sapagkat hindi naman ako yung nagbibigay ng calling niyo. Si Lord po yun. So isip niyo po si Lord on that matter. Second, pag ikaw ay leader, hindi pa pwedeng taga-utos ka lang palagi. Pwede naman gawin yun na mag-utos ka dahil you are in a position. But in the life of Christ, palagi siya yung nag-i-initiate. Tingnan niyo po, sa verse 4 to 12, which is kanina yung cultural way of Israelites as they come,
Dumating sila kapag punta sila sa tahanan. Nakita mo natin John, hindi ginawa ng servant ng tahanan na yon kung mayroon man, wala kasi binanggit. Ni mismong yung may-ari ng bahay, hindi rin po niya ginawa yung paghuhugas ng paa. At tingnan niyo po yung senaryo, habang sila'y kumakain, kasi the meal is in progress, pwedeng naka-ready na po yung pagkain. Pero nakita ni Jesus, hindi nagawa yung isang bagay na gagawin dapat ng isang servant ng bahay na yun o yung may-ari ng tahanan. Or yung mga disciples kung sakasakali. Sila dapat na nakakita, nakaalam, ay, marurumi pala yung mga paa natin. Bakit hindi natin gawin yung paghuhugas ng paa? Wala akong gumawa. But their master, their teacher, their Lord, got up, tumayo doon sa kanyang kinaupuan. At ang binanggit po dyan ng mga exact na mga senaryo, tingnan niyo po yung sa Tagalog na version. Verse 2, naghapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Verse 3, alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Verse 4, kaya nang sila'y naghahapunan, tumindig. So, we see an action here, the initiative of Jesus Christ. Tumindig si Jesus sa kanyang pagtindig, naghubad ng kanyang panlabas. So, basically po, ang mga Israelites, kapag nagsusuot po sila ng damit, mayroon kong nakikita po yung mga pelikula. Di hubad, mayroon po silang parang suot na ano po yan, typical ng mga Hudyo. Unlike ngayon, hindi na masyadong gano'n. Kung mayroon pa rin, ay parang robe na pwedeng tanggalin siya ng mabilisan at may pang ilalim pang garments na suot. Ibig sabihin, hindi lang paghubad ay ano na, ito na yung muscle and everything. Wala pong gano'n. At napansin po natin dito, yung paghubad niya Panginoon ay expression of how He wants to show His disciple the initiative to do something that they might understand at the same time they might learn as well. Kung ilalagay natin yung takbo ng kwento. Do yung verse 5 onwards, napansin po natin dito yung takbo ng kwento. 12 po sila, di po ba? So yung 12 na yun ay sa tingin niyo po kaya, lahat sila hinugasan ng paa ni Jesus? Sa tingin niyo po? Kasi nakita na lang natin dito si Pedro. Pero ang katotohanan, na-highlight lang si Peter dahil nag-react siya. Nagre-react siya doon sa ginagawa ni Jesus. Ba't pa lang daw? Ba't pa lang daw hinugasan ni Jesus? At mayroon po mga reaction at mayroon din pinapakitang turo. But basically, kung titingnan nyo, kung si Peter lang, di mo ba sasabihin ng 11, ba't si Pedro lang, Lord? So wala namang nabanggit. But basically, kung ilalagay natin as part of it, ibig sabihin, posibleng silang lahat na hinugasan. So ilang pa po yung 12? Ilan? 24. At yung senaryo, kapag naka-attend na ho kayo ng PGL, nabanggit mo na one time, di po ba? Kapag talagang nandun ka kasi ang picture ko kasi ng washing of the feet doon sa PGL ay papakita rin po halimbawa ng Panginoon Jesus. At mismo ikaw na maghuhugas ng paa ng candidates, ay ilalagay mo yung sarili mo na ikaw yung instrument ng Lord. Hindi kasi Jesus Hindi kasi Jesus, kundi instrument ka ng Panginoon para ipakita yung service, yung humility of service, washing the disciples or the candidates. So, kapag kasi doon po kasi doon hindi ko napiprint yung mga mag-a-attend by next year kasi may PGL 23 baka sa Antipolo na po yun. So, maghanda yung mga graduate ng experiencing God, pwede na po kayong maging candidates.
isa lang o dalawa, may mga marami kasing candidates, pwedeng dalawa yung hugasan mo na pasok, apat yun. Sa ilang minuto po na yun, kapag nandoon ka, hindi ko ganun kadali, inconvenience mo talaga. Lalo na kung yung maghuhugas ng paa ay yung kanyang pantalon ay maong na ano, mahirap po. At like kung stretchable yung pants mo, medyo mas makokomportable ka. At dito po kung ilalagay natin, yung pinakamababang uri ng gawain, hindi po inisip ni Jesus na siya yung master at that time. Doon alam niya, dahil binanggit din po dyan, nakikipag-converse siya kay Peter. At yung binanggit niya, na sinabi niya po na kung ako'y tinatawag yung master or teacher, the rabbi, pinakita po niya dito yung initiative para ipakilala niya ang totoong servant. At kung titignan niyo po yung mga talata pa, like, ang tanong natin nga dyan, naintindihan ba ng mga disciples kung paano si Jesus mismo yung kanilang teacher na gumagawa nito? Kasi yung verse 12, kung titignan niyo po yung verse 12, ay nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa. So, hindi lang si Peter, kung ilalagay natin kay binanggit ko, all of them had gone through on that washing that feet na si Jesus Christ lang ang gumawa. At kung titignan niyo po yung verse 12, siya ay nagsuot ng damit. So, ibinalik po ni Jesus Christ kanyang damit, and then bumalik sa hapag, and then tinanong po niya, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Alam naman ng mga disciples culturally yung ganun. Nakukuha niyo yung gusto ko pong i-drive out ngayon dito. Pero dahil hindi nila nakikita yung mas malalim pang gustong ituro ni Jesus dito, and that is why He asked that kind of question. At kung titignan niyo pa yung verse 13 onwards, sabi po niya, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. E di sana sinabi ni Jesus, alam niyo naman yung cultural na way, dapat ginagawa niyo na yan. Pero dito, but in-emphasize po niya at kanyang binalik yung kung ano yung authority na mayroon siya. Kasi yun po yung papakita natin katotohanan dito that Jesus took the initiative to do the menial work, though He is the master and teacher and Lord. At kung titignan niyo pa yung inapakita niyang katotohanan dito, ay binanggit po niya. Kung akong Panginoon ninyo, guro at naghugas ng inyong mga paa. And then sabi niya, dapat din kayong maghugasan ng paa. Kung ilalagay natin yung authority na mayroon ang ating Panginoon Hesus, hindi na siya dapat gumawa nun. Inuutos na lang niya sa kanyang disciples. Pero dahil gusto niyang ituro sa kanyang mga disipulo yung totoong paglilingkod, yung servanthood, and that is why He initiated to do it His own. Kaya nga kung ilalagay natin, siya yung masasabi natin kilalang teacher and master and Lord, pero yung pinakamababang uri ng gawain, ginawa niya. Sino ho dito yung mga pinapautusan kaya binibigyan ng responsibilidad ay nagre-reklamo? Kitas nga kamay. Salamat po at maalis po kayo. Pero if we reflect on how Jesus showed this kind of pinakamababang trabaho at that time, hindi siya nagreklamo. He do it heartily because He want to show the true way of servant leadership. At gusto niya rin ipakita sa kanyang mga disipulo na hindi sila dapat nag-a-aspire ng position na, but they are willing enough to serve God and Christ. Kaya, tingnan niyo po. Iniisip ko kasi ngayon yung kung tayong lahat alam natin na may master tayo na pinaka-head at siya yung dapat na pinaglilingkuran, I think kahit na yung pinakamababang uri ng gawain, willing ka rin na gawin niya para kayo. Halimbawa, lagay natin, may nakita kang yung CR natin madumi.
nandyan naman si Kuya Louie at Ate Maria. Yung sila na yung gumawa niya. Nandyan pa nga si Bless kapag linggo. Yung sila na maglinis. Kapatid, if you are not only a leader, as I can say, kasi hindi lamang leader ang pwedeng gumawa yan. Either you are ordinary member, if you know that you are serving God and follower of the Lord, at wala nakikitang gumagawa, pwede bang gawin mo yan na may tama sa puso? Alam mo ba? Palapakan mo natin ang Panginoon. I-compare mo sa ginawa ng Lord sa buhay mo, kapatid. Yung salvation na hawak mo ngayon, libre yan. Hindi mo kayang bayaran yan. Pero yung buhay ng Panginoon, ibinigay niya para sa'yo. Kaya wala kang karapatan talagang magreklamo. Kaya sabi mo sa katabi mo, wala tayong karapatan magreklamo sa Panginoon. Hindi yan ugali ng isang servant. Hirap naman, Lord. Panay utos sa akin. Eh buti nga, nauutosan ka. Ibig sabihin, nakikita yung kakayanan mo. Eh lalo na sa bahay. Oy! Ay, mga tatay dito. No? Eh huwag mo sabihin, gagamitin mo ba yung church? Tatay, mama, may gawain sa church. Dapat nandun kami ngayon eh. Opo! Kayo mga kabataan, huwag niyong gamitin yung church na maging scapegoat para hindi kayo makakawa sa bahay. Tama yun. Tama yun. Totoo pala ito. Hindi ba naman ito? Doon pa lang ipakita mo na servant ka sa Lord. Sa tahanan pa lang. Ano ba? Hindi ako nagkakalit. Sasabi lang ako ng totoo. Kasi paano may kapakita sa bahay mo hindi ka maging maayos sa iyong gagawin? Pagdating mo dito sa church, baka dahil nautusan ka lang at gusto mo magpasikat, kaya gagawin mo ng nag-reklamo, nag-iisip. Ibig sabihin, kahit doon sa tahanan, pwede ka maging servant na. Sa trabaho. Ito po yung mahirap kung halimbawa nasa position ka sa work, no? Tapos meron kang subordinate. Initiative kaya kaya mong gawin. May ba may pupulutin dumi dyan. Ikaw yung boss. I think pwede mo rin gawin. To show that you are not only in that position para para ipakita rin naman na pwede mo rin gawin yung pinakamahirap. Jesus Christ modeled that initiative. And I pray na magkaroon tayo ng ganitong concept. So, mahalaga po yun na maintindihan po natin yung katotohanan. So, una, alam natin yung modelo na ipinakita ni Lord. Alam niya yung kanyang vision, yung calling po niya. And He did it well. He loved His disciples to the end. He knew na malapit na po siyang pabalik at binanggit po dyan sa mga binasa natin kanina. At ipinakita rin po niya yung timeline na siya na ay kailangan niyang ialay ang kanyang buhay sa katauhan. And He took the initiative as part of the model. Even the pinaka-lowest menial work nung panahon na yan, hindi po niya ininimi yung sarili niya na gawin niya. Para ipakita niya na hindi lang siya Lord and Master, but He is also a servant to His disciples. And lastly, ito po, Teacher's Month ngayon. You see that even Jesus Christ in this time, He is the greatest teacher of the servant leadership. Alam natin, maraming mga teacher na tiro. Nakaranas dito. No? Pero, at pinag-usapan natin si Jesus Christ as teacher, ang grabe po. Hindi ko lang mag-isa-isa. Nag-try ko ako nagtingin kasi tinitingnan ko how Jesus Christ naging isang greatest teacher. Halimbawa, kapag pinag-usapan yung kanyang pagtuturo, He uses parables para sa mga, pag sinabi natin mga parables pa kasi yan parang mahirap intindihin. Pero
gumamit siya ng mga words that like yung mga material things to show para mas maintindihan. Not only the parables, kapag sa kanyang pagtuturo ay halimbawa nakasakay sa bangka na nakita po natin sa mga kwento, alam natin na yun po yung mga senaryo na para bang sa isang teacher, paano makakapagturo na nakasakay sa bangka. Maliban po dyan, yung siya po ay nagturo ng with authority. Like kung halimbawa ay makasalanan, huwag ka nang bumalik ka na, huwag ka nang magkasala uli. Ganun kong kwento. Yung effectiveness ng kanyang pangangaral ay it pertains halimbawa kapag kanyang kinakausap yung mga Sadducees and Pharisees. Ang binabanggit po niya kung talagang hindi tama ang kanilang pag-unawa ay tinutuligsan niya sila o kaya pinapakita niya yung tamang pagkilala patungkol lang na sa Diyos. Yung kanyang ability para ipakilala ang kung ano siya at kung ano yung pagkilos na dapat maunawaan ng tao. At marami pang mga bagay na pwede nating matutunan pagdating sa ating Panginoon Hesus. At yung kung bakit natin siya nasabing the greatest teacher, kasi he set an example sa verse 14 and 15. Kung titingnan po natin yung passage na ito, tingnan natin yung verse 14. Binigyan ko kayo ng halimbawa, ito'y dapat ninyong tularan. So, it's not only called the master, the rabbi, but he also show how to do it. Para kumbaga, watch. Ano ba yan? Watch and learn. So, pinakita po niya doon yung klaseng, kumbaga sa kung gagamitin ka natin, hindi ng imaginary yung pagpapakita niya ng servanthood. But in literal sense, ay kanyang ipinakita yung uri paano gagawin yung paghuhugas ng paa na dapat sila, mga disciples, ang gagawa. Hindi lamang po yan. Kung titignan po natin yung, in-emphasize po niya yung significance ng pagiging servant sa verse 16. If you look back dyan sa verse 16 sa Tagalog, sinabi ko sa inyo ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. So, yung analogy na ginamit dito, yung servant na ginamit, then yung nagsugo, messenger, ay binabanggit po niya yung emphasis ng pagiging servant. And not only that, yung affirmation and promise, na kapag sinunod nila yung pinakitang katuruan ng Panginoon at halimbawa, sa verse 17, may maganda po siyang binanggit po dyan. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, anong ginamit na word? Sa Tagalog kasi, mapalad. Tingnan niyo yung mga palad nila kung mapalad talaga. Pero sa English version po kasi sa NIV, blessed. So now that you know these things, kumbaga kung titignan niyo po parang in-affirm niya na yung tinuro niya, naiintindihan talaga ng mga disciples kasi yung word na now, that you know these things. At ginamit uli yung word na know. Yung past tense is new. Dito sa part na ito, sa verse 17, ay yung lahat ng ipinakita niya, alam niya, yung calling niya, he took the initiative para ituro yung paghuhugas ng paa na pagpapakita ng true humility and servanthood. And then in verse 17, he affirmed his disciples that now you know these things, you will be blessed if you do it. I think yung parang ganito po. Kung palagi kang humihingi ng blessing kay Lord nang wala kang ginagawa, mahiya naman tayo. Bato-bato sa langit, tamaan pinagpala. Ulitin ko po yan. Medyo hindi ko po naisip yan, pero I think the Holy Spirit is at work. Kung palagi kayo nag-aas ng blessing, wala namang problema sa inyo. Kasi si Lord naman is a blesser. Tama? Hindi naman natin pwedeng ikahon si Lord na hindi kayo i-bless. Kaya niya pong gawin yun. Pero kapag palagi ka humihingi ng wala kang ginagawa,
Deserve mo ba? Yan ang tanong eh. Deserve mo ba yung blessing? Hindi ko naman sinasabi na kailangan kang gumawa, ipakita mo kay Lord para maging blessed ka. Hindi. Sa matter of fact, meaning to say, gusto ko i-process dito mga kapatid. Kasi yung dito yung ginamit yung now that you know these things, ibig sabihin dapat naintindihan na ng mga disciples ngayon na kapag ginawa nila yun, ay talagang blessed sila. At yung blessed na yun, hindi lang pinag-usapan yung material things na blessing. But even the life that you have, na ikaw ay may lakas ngayon, may hininga, may buhay, blessing yan. Kahit sabihin mo pumunta ka dito nang wala kang kapera-pera, kung mayroon na, pero masahe ka naman siyempre, huwag ka mag 1, 2, 3. Pero, dahil ikaw ngayon ay nandito, ibig sabihin lang at lalo na kapag ginawa mo yung halimbawa na ipinakita ni Jesus natin sa pinag-aaral dito, ibig sabihin pwede mo i-consider sa buhay mo ngayon na ikaw ay blessed. Sabi mo sa katabi mo, blessed ka. Pero yun nga, ulitin ko po ulit. Magiging mas magandang tignan na habang nakaka-receive ka ng blessing, ay yung buhay mo naman nagiging pagpapala kay Lord at sa kapatid. Pero ang problema po, kung ikaw ay binebless ng Lord, tapos ikaw pa ay problema ng D-group leader mo o dito sa church, eh may hiya ka naman kay Lord. Kasi po ang ating Panginoon Jesus po talagang grabe yung pinakita niyang halimbawa. Na kapag ikaw na may nagiging tapat, kahit na doon sa maliliit na pwede mong gawin para kay Lord, I do believe si Lord kaya ka niyang i-bless ka more than you are asking. So, ulitin ko po, if you want to see leader and the whole leadership, even in this church, hindi po ako yung magiging model. Si Lord. Pwede niyo akong makita na magiging follower ako ni Lord, siyempre pwede niyo makita yung influence na si Lord ang makikita ng uri ng paglilingkod. Pero dapat palagi, point out ko po kayo palagi, yung pinaka-greatest model natin of servanthood ang ating Panginoon. And that is why today, it is a challenge for us. If we want to be great, sabi mo sa katabi mo, kung gusto mo maging dakila, willing ka maging servant na Lord. Yan na, kuya. Yun lang po yung gusto natin i-process niya. If you want to see life that is successful and blessed, si Lord yung model na gawin natin sa ating mga paglilingkod. And I pray na madadagdagan pa yung mga magiging leader ng church natin. Amin po ba? At pwede mong ilagay yung sarili mo doon sa ganong konsepto or kalalagayan. Huwag palaging taga-upo lang kasi naku po, ayaw ko pong mangyari na pagdating sa langit. Hanapan kayo ng Lord ng ginawa niyo dito sa lupa. Eh, ano bang ginawa ng pastor niyo? Nangaral ba siya patungkol sa servanthood? Opo. Yung pala naman eh. Eh, bakit wala kang ginawa? Kaya, ito po ang aming hamon din sa aking sarili. Kung hindi ko po gagawin ito, at ituro sa inyo yung katotohanan na ito, baka pagdating doon sa langit, sasabihin ng Lord, ba't di mo ginawa yung purpose mo bilang pastor? Pero ginawa ko na po ngayon, ibinahagi ko itong salita ng Panginoon. I pray na hindi lang kayo tinamaan sa isip, nawa maging puso ka transform. Dahil yung model ng ating paglilingkod si Jesus Christ. Amen? Palapakaman na natin.